One of the biggest challenges na meron tayo dito sa Philippines, guys, is that mahirap maghanap sa atin ng surplus pistols. I'm talking about military surplus pistols na nagsilbi sa police or military. Once upon a time, dito sa Pilipinas, pag nag-retire ka na, pwede mong bilihin yung issued firearm mo on your retirement. Pwede mo siyang bilhin sa murang halaga, tapos sa'yo na siya. Ganun yung nangyari sa lolo ko. However, dito sa Philippines kasi, wala pa tayong batas na nag-surplus ng mga lumang inventories ng AFP and PNP. Nowadays, pag nag-retire ka at police ka ngayon, kailangan i-turn over mo lahat, pati yung baril mo, at wala kang option na bilihin yon. Now, in other countries, gaya ng Italy, may option to surplus. Ibig sabihin nun, pwede kang, pag yung pistol ay tinurn over ng police at military nila, pwedeng ibenta yun ng government sa private individuals. And this is gonna be the story ng Beretta 92S na kinuha ko sa final option trading. So this is a very, very good and rare example ng mga pistols na mabibili mo sa Philippines na mura yung halaga, surplus na surplus, very budget-friendly siya, pero maganda yung history niya. The best part about Beretta kasi guys is pag nag-turn over yung Italian government sa kanila ng firearms for surplusing, yung firearm na yon nire-refurbish ng Beretta to maintain yung quality at yung brand nila. Kasi syempre, pag nag-turn over ka ng firearm, tapos laspag yun, tapos binenta mo yun sa private market or sa civilian market, baka isipin nung bumili, ay walang kwenta yung, yung Beretta. Ang pangit ng quality nila. But no! Ang ginagawa ng Beretta to prevent that is lahat ng mga pistols nila na galing sa military, pag tinurn over sa kanila, i-refurbish nila yon bago nila ibenta sa civilian gun market. So, pag kumuha kayo guys sa final option trading nito, makikita nyo yan. Ito yung original niya na box. Okay? From Italy. So, very nice box. Simple lang siya guys, Hindi siya gaya ng mga Beretta ngayon na may mga plastic case pa, may mga kung ano-anong cleaning kit, accessories and everything. Ito, wala. Isang pistol lang to, isang magazine. You can get these for a very cool price of 22.5 Blue Eagles. Okay? So, very hampas lupa, friendly yung price niya. Very, very affordable. So, for the pistol that you're getting a genuine Italian-made Beretta pistol in 9mm, one magazine. Okay na okay ka na doon sa ganung presyo, guys. So, tingnan natin yung loob nito. Okay? So, pag kumuha kayo, meron kang ganito, may box ka, may foam, tapos meron kang corrosion inhibiting paper, at ito yung pistol. There you go. Okay? Meron pang Beretta logo, yung slot para doon sa trigger guard. This is the pistol. Okay? So, start muna tayo. Safety check natin. So, naka-safe siya. Tanggalin natin yung magazine. This is the magazine. 15 rounds standard capacity magazine. So, kita natin. Caliber 9mm, made in Italy. Take note guys, na sa Italy, recently lang nilang pinayagan ulit na bumili yung mga civilians ng 9mm. Kasi, for the longest period of time in Italy, banned sa civilian ownership doon yung mga military calibers at isa doon yung 9mm. So you can look that up on the internet kung bakit ganun yung nangyari. That's a consequence ng nangyari sa World War II. Gun laws nila. Sa Philippines, wala tayong ganun. Pwede naman sa atin sa civilian yung 9mm. So if you look at this, very nice magazine. Okay, 15 rounds. Ito yung original niya na magazine. Bakal pa yung floor plate nila. Ay, yung yung follower nila noon, hindi gaya ng mga plastic na follower na meron tayo ngayon. I like this one. So, yan. So, look at the pistol. This is what it looks like. Safety check. Okay. As you can see, no rounds in the chamber. Okay. Physical check, visual check, pasado. No rounds. The gun is safe. Point in a safe direction and pull the trigger. So yan, tingnan natin yung sights niya. Pag tingnan mo yung sights niya, ang baba ng sight. So nakakainis to guys. Ito actually, hindi ko gusto yung sights na ganito kasi sobrang baba niya talaga. Pero ito yung sights nila nung unang panahon. Okay? So yan, there you go. Let's look at this pistol. Ang ganda guys. Take note na pag kumuha kayo ng ganitong pistol, expect all manner of wear and tear and imperfections on it guys. Huwag niyong isipin na maganda yung brand new na makukuha niyong pistol. Paalala ko lang sa inyo na itong pistol na to ay ginawa noong 1979 at nagsilbi siya all the way till 2004 when tinurn over na siya ng Italian State Police for a replacement sa Beretta. So, luma na talaga to. Okay? More than 2 decades na siya nag-serve. So, it has plenty of history to it. Tapos, may wear and tear. So, pag kumuha kayo ng ganitong unit, guys, baka makakuha kayo na may konting kalawang,
mga konting natanggal na yung bluing niya, pudpud na yung bluing, pudpud na yung anodizing niya, linisan nyo na lang guys, ha? Tiyagain nyo na lang. Pwede nyo namang ipa-refurbish pa to pag nakuha nyo. Pwede nyo ipa-reblue or ipa-reanodize. So yan yung frame niya. Ang ganda, no? Anodized aluminum yan, guys. Pansinin nyo yung trigger guard niya noon ay wala pa yung mga relief cuts niya. So bumabaon talaga siya sa daliri mo, sa knuckles mo pag hinigpitan mo talaga yung grip. This is a Beretta 92S. So hindi ito guys 92FS ha. Papaalala ko lang sa inyo, hindi ito 92FS, 92S ito. Because it's a 92S, that means wala pa siya ng mga features ng 92FS gaya ng thumb release, actuated magazine release, heel release pa to. So kung tatanggalin nyo yung magazine, you have to hold it like this, okay? Tsaka take note na yung magazine mo ay dito yung cut niya. Wala pa tayong cuts dito sa may harapan. So pag bibili kayo ng magazine guys, maghanap kayo ng may cut na ganito. Pwede rin naman kayong bumili ng standard na magazine ng 92FS, ipakat nyo na lang sa gunsmith dito kasi hindi gagana yon kung dito lang yung cut niya. So yan, there you go. So maganda yung pistol. Maganda yung quality niya even after all those years of use. After all these years, gumagana pa rin siya. Pinutok na to sa range, it shoots really well. I'm not very accurate with it, pero malamang ako yon, hindi yung barrel. So, ang ganda ng pagkaka-blue ng mga different parts niya. Okay, iba yung very plumb yung bluing niya. Let's check the condition ng internals niya, no? So, to do that, kailangan natin siya i-take down. So, take down, tinanggal na natin yung magazine niya. Okay, hammer back natin siya. I-hammer ready to fire. Tapos, i-press this button. Tapos, yung take down lever. Ayan. Yan na. So, ito yung condition ng internals niya. Very nice internals. Take note na halata naman na may mga pinalitan ng konti dito si Beretta. I think pinalitan din nila yung locking block. So, yan yung pistol. Okay? Very nice. Yung trigger niya is very decent. Okay? Maganda naman yung trigger niya. So, ito siya. Ito yung slide. Alright. We can remove the guide rod assembly. Okay? Ayan siya. Baba muna natin yan. And then, ito yung barrel. Okay? Take note, meron siya tayong ayan. Ito yung slide. Ito yung barrel niya. Ayan. I think pinalitan nila yung locking block nito bago nila binenta sa civilians. Kasi ito yung high stress point ng Beretta 92 design. Pag nagamit siya ng nagamit, minsan napuputol yung locking block niya, yung pakpak ng locking block. So, yan na siya. Okay? So, there you go. This is the slide. Oh, halatang-halatang may mga wear marks na siya, guys. Ano, ganun talaga. Kasi 30, hindi naman siya 30, pero more than 20 years nagsilbi yung pistol na to sa Italian government. So, talagang, ano na siya. So, balik na lang natin. Reassemble natin. To do that, suot mo na lang yon dito. Okay? Suot mo yung barrel dyan. Ayan. Bumaba na yung locking block niya. You take this. One more thing guys that I should note is subukan yung bumili ng bagong recoil spring para dito, ha? Try nyo kumuha sa PB Junicio or sa Taurus na trust trade partner, trust trade dito sa Philippines. Kumuha kayo ng bagong spring para mapalitan nyo. Importante kasi guys talaga na bago yung recoil spring. Ayan, so put it there. Nakasit na siya ng maayos. Yan. And then to do that, you just reinsert it here. Okay. Hindi siya na-sit ng maayos. Try ko ulit. Yan. The gun is now fully reassembled. Okay? So for 22.5 Blue Eagles, guys, the price is very hampas lupa friendly. Very affordable. If you want to collect a Beretta, a genuine Italian-made Beretta, this is the way to go. And you only had a limited amount of budget. A very limited budget. One thing na pinalitan ko sa pistol ko, guys, is yung grip screw. Kasi yung grip screw ko, nung tinanggal ko siya, yung original, may kalawang na sa loob. Ang hirap na niyang tanggalin. So, pinalitan ko siya ng bago from gun, yung grip screws niya. Tsaka ito, may O-ring to. May rubber O-ring to sa ilalim para ma-caution yung original na grips. Kasi gusto ko yung grips niya, no? Very simple. Once upon a time, this is what Berettas look like. Ito yung tatay ng Beretta 92FS. So, yan. So, very nice pistol.
So, one thing to note guys is that the Beretta 92S needs yung cut na yon for the magazine to work. Okay? So, kung bumili kayo ng bagong magazine dito, magkakaproblema kayo kasi mahirap maghanap ng original na Beretta 92S na magazine. What you can do is you can buy a Taurus PT92 magazine. So, pag bibili kayo sa Taurus guys or sa Trust Trade, hanap na lang kayo ng may cut na ganito. Pag walang cut yung nabili nyo, paggawan nyo na lang sa Gunsmith ng ganitong cut kasi ito yung kailangan niya para mag-lock siya doon sa magazine well ng 92S. Yung ganito, hindi to gagana dito sa pistol na to because hindi pa dito namumove yung magazine catch niya. Hindi gaya nung ngayon na mga models. So, one thing you can do if you're gonna buy a magazine like that is look for the one with the cut over here. If you use that over here, you will find that it works 100%. So, mura lang yung magazine yan, guys. I think the bili ko dito sa magazine nito is 1.8 Blue Eagles. Okay? Ayan. So, if you use that, nagla-lock back siya. Siyempre, mas gusto ko pa rin yung classic na magazine, but since wala ka na mabibiling ganito, you can use this magazine and it will work. Okay? So, yan. Okay? So, remember guys, kung kukuha kayo ng magazine and you can't find one with this cut, gawa nyo na lang yan sa Gunsmith. Kasi yung mga bagong magazine ngayon, gaya dito sa, dito sa pistol ko na to. Let's say, check muna natin. There you go. It's empty. Okay? Wala siyang heel release. Dito na yung release niya. So, dito yung cut. Wala siyang cut dito. Hindi ko siya magagamit dito sa pistol na to kasi hindi siya maglalak. Alright? Tsaka tumatama yung accessory ko na extended base pad dito sa lanyard loop ng pistol na to. Pero, you can get one like that. Ipa-cut nyo na lang sa Gunsmith. Okay? Ayan, binibigyan ko kayo ng hints guys para hindi kayo mahirapan kahanap ng extra magazines dito. You can buy one of these and then get a few magazines for it. Pa-cut nyo na lang and then you're all set. Alright? Ganun talaga guys. Wala tayong magagawa kasi luma na talaga tong pistol na to. This is from a time and place, an era that's long gone. Nung unang panahon, mahilig pa sila noon sa heel release. Ngayon, puro na tayo thumb release. Okay? It's part of the pistol's charm and history, which is why I really like this. Now, one thing you can do pag kumuha kayo ng ganitong pistol guys is pwede kayo mag-email sa Beretta. Bibigay ko yung email address dito sa video na to. Email nyo sila, ibigay nyo yung serial number. Tapos, hingian nyo sila ng report doon sa history ng pistol. Papadalahan nila kayo ng certificate. So, kung kailan siya ginawa, anong year, sino yung mga gumamit sa kanya. Tanungin na lang kung sino yung unang gumamit sa kanya. Makita nyo, Italian State Police itong sa akin. Pero nung unang panahon, pag kumuha kayo ng unit nyo guys, you never know. Baka yung iba makuha yung unit ay hindi galing sa Italian State Police, baka nga Italian military or something like that. So makikita nyo doon, ang ganda ng report, nakakatuwa kasi makikita mo talagang history niya. Alright, so there you go. So again, 22.5 Blue Eagles from Final Option Trading. And just to be clear, this is my personal pistol. This is not a leased out or borrowed unit for reviewing. Binili ko to ng pera ko. So, yon. So far, masaya naman ako dito sa pistol na to. I think there are still 200 units left. So, if you're interested, guys, you can contact Final Option Trading. Okay? Check nyo lang sila sa Facebook. Obviously, hindi ko pwedeng i-post ng information dito sa YouTube, but you can look it up. Okay? So, dikak lang natin. There you go. Okay, frame mounted pa yung yung slide mounted pa yung safety niya. I prefer the frame mounted ones, but historically, this is great. So there you go guys, Beretta 92S, predecessor ng Beretta 92FS. So if you like this video, please like, share, and subscribe. And I hope you enjoyed this guys. Kung gusto nyo ng disenteng Beretta na hindi kailangan ng housing loan para makabili ka, this is it. Great pistol with plenty of history, genuine Italian-made Beretta. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next one.